hindi nila sinasabing ayaw nila buksan ang Senate Blue Ribbon Committee. Pero the issue is that, sino ang mag-control sa Senate Blue Ribbon hearings? Yan ang issue. Yan ang gusto nilang kunin balik. Para sila ang narrative. Para they could choose kung sino yung kanilang ipatestify. Alam ko, ayaw ni, tama may sinasabi nila, hindi kami object yan, even the minority, no? But, sino yung magko-control sa narrative? Sino ang mag-handle sa chairmanship? Sino ang members ng committee? Yun ang delikado, baka agawin ng grupo ni Tito Sen. Pero dito ni kasi kanina nag-live sa kanyang Facebook itong si Senate President Alan Peter Cayetano. June 4, Thursday, ang Blue Ribbon Committee, parang may subcommittee na gagawin, intended para sa hearing and investigation dito sa flood control scam. Next week na ito Yes. At si Senador Rodante Marcoleta ay mag-i-issue ng notices Monday, June 1, 2026. So, after ilang linggo matapos makaupo, ito actually kung babasahin mo yung babasahin mo yung mga comments sa comment section ng iba't ibang mga information. Ang gusto talaga nila is matuloy, mabuhay kasi noong nasa majority pa itong yung sa pamumuno ni Tito Sen, Senate President, former Senate President Tito Soto, sinabi ni Senador Lacson na bubuksan muli, iimbitahan si dating Governor Chavit Singson, kinukonsidera na imbestigahan yung 18 Marines, pero kalaunan wala naman pong nangyari hanggang sa nagkaroon ng palitan. So, ano yung nakikita mo rin dito? Maaari pa ba itong magbago? Kasi nga dahil dito sa issue pa, alam mo, parang naglalaro sila ng chess Sige. Yes. Parang ganun, attorney. Yes, definitely. They are playing this political game dangerously. Kung ako sa majority, ang unsolicited advice ko, yung meaning to say, ang camp ni Alan Peter Cayetano, might as well as walk out this coming Monday. In order that, kasi ang ginaworry ko, kasi pag mayroong motion to declare the committee as again vacant, at magkaroon tayo ng election. So kung magbotohan po, hindi po makukuha baka makuha nila na mapalitan ang chairmanship, no? So in order that magkaroon po ng chance na talagang makapag-testify yung dapat si Chavit Singson, maimbitahan si Martin Romualdez, tapos lalo ng 18 Marines, it is very important that yung June 6 po na Senate Blue Ribbon hearing matuloy yan. Dapat po matuloy. Kasi pag hindi yan matuloy sa Thursday, talagang wala nang chance. This is the only chance, no? Very slim chance, napakaliit na chance lang na butas na pwede nating ma-expose ang katotohanan. And let now the public decide and read and understand what it is all about. Kasi yun po ang kailangan. That is the thing that we should protect. So, ang worry ko baka maagaw ngayong Monday. Now, in order na hindi maagaw, sabi ko nga, might as well not attend, no? Walk out din sila. Opo. Pero ang kapansin-pansin din dito, attorney, itong sa impeachment, lahat na sa minority at dito po sa majority, wala namang nag-o-oppose kung ipagpapatuloy. Kasi, nakatakta na, may schedule na nga Binibigyan pa nga ng ilang araw at MWF na. So, kumbaga, lahat ng mga senador siguro, sasangayon na kasi wala pang desisyon din yung Korte Suprema, natapos na doon sa Kamara. So, obligado sila. Now, ngayon, dito ngayon mapapansin kung sino yung hindi sasang-ayon dito na buhayin muli ang investigasyon. At dapat pagdudahan ito lalo ng taong bayan. Kasi kung lahat, kung sa buong gobyerno natin, lalo na dito sa Senado at sa Kamara, kung gusto talaga yung sinasabi nila na anti-corruption ni Pangulong Marcos Jr., talagang sila mismo atat na ito kasi parang hindi pa satisfied yung taong bayan sa resulta ng nakalipas na investigasyon na, attorney. Yes, Mar. Tama ka, no? Hindi nila sinasabing ayaw nila buksan ang Senate Blue Ribbon Committee. Pero the issue is that, sino ang mag-control sa Senate Blue Ribbon hearings? Yan ang issue. Yan ang gusto nilang kunin balik. Para sila ang narrative. Para they could choose kung sino yung kanilang ipatestify. Alam ko,
Tama may sinasabi nila, hindi kami object yan, even the minority, no? But sino yung magko-control sa narrative? Sino ang mag-handle sa chairmanship? Sino ang members ng committee? Yun ang delikado, baka agawin ng grupo ni Tito Sen. Pero mapapansin mo naman every time na merong mga pagdinig, kung wala naman talaga silang tinatago, pwede silang magtanong kung yung naniniwala sila na magsisinungaling lang yan, yung 18, parang pinagdudahan agad nila. Hindi pa nga sinubukan. Buti pa yun si Madriaga, kahit na maraming mga question doon, pinayagan pa rin na makapagsalita. Hindi pa pwedeng i-cross-examine doon. Pero dito nga, meron silang pinayagan na makapagsalita. In fact, si Zaldico hindi sila nag-deny Yes, na yes. itong 18 Marines ay hindi sa akin. Walang ganun na pagde-deny po na nangyari. So, ibig sabihin, merong say sila, may bigat yung kanilang mga aligasyon na dapat pakinggan. At kung sila man ay nagsisinungaling, diyan gagamitin ng mga taga-minorya yung galing sa kanilang pag-iimbestiga at pagtatanong, attorney. They are very scared about that. They will not gamble on that. Kung ako po, no, if I'm the defense sa korte ba, I will not gamble. If I could object to the presentation of these material witnesses, gagawin ko ang lahat ng objections para hindi makatestify ito. Or gagawin ko lahat ng legal maneuvers kasi because it will be damaging to my case. I'm looking at the issue as a litigation lawyer. Ha? So yan ang ginagawa nila. Now, remember, on the part of Gutesa, he was a surprise witness. They did not know that he will testify. Nagulantang sila doon. Ano lang ang hindi sila nakaimik. Then after that, ad hominem, inattack nila yung personality ng tao. Instead of going to the issue, inattack nila po yung notaryo. Paano pang notaryo? Pero ang statement, hindi nila kaya ma-attack. Yun ang nakakatakot because meron talagang resibo eh. And if you'll notice on the 18 Marines joint affidavit, sinumpang salaysay nila, mayroong pictures. May video pa si Attorney Baligod na paano sinasakay nila. They have all the evidence to prove, no? Hindi lang kay statement. And sa batas po natin, ito po yung tinatawag nating direct personal knowledge. Sabi ng Supreme Court, when it comes to direct personal knowledge, yan po ang pinakamabigat na ebidensya na magpapatunay sa pangyayari. Tsaka, yung mga, kasi kabilang sila sa kinasuhan ng cyber libel ni Congressman Chua, pati yung sa Surigao, na nakita ko sa post nga ni Attorney Levy Baligod, nagsabi siya na kung pupunta kami doon, 300,000, pwede na pala, no? Manumpa ka lang, kahit na nasa malayong lugar ka. Pero, to the point na nanindigan ito, sa kabila ng mga kaso, hindi yan basta-basta, meron sa Maynila, meron sa may kinwestiyon pa doon sa NBI, nanindigan, so ma-attest mo talaga na, hindi basta-basta. May balls ito sila. Hindi mo kasi pag sinabing nagsinungaling, matatakot ka na. Ito hindi ito basta-basta yung kanilang paninindigan sa kabila ng, alam niyo naman, may pamilya. Sa atin pa naman dito, pamilya agad yung kung gigipitin yung pamilya, doon sa Bisaya pa muhumok ang kasing-kasing, no? Pero sa kabila nito, nanindigan pa rin po sila, attorney. So patunay talaga na dapat imbestigahan ito sila, dapat malaman natin. At kung nagsisinungaling sila, pwede naman yan silang ang dami mga matatalino sa mga sa Senado na pwede nilang 'di ba? Pa nga sila, nakapag file ng mga kaso dahil daw sa kanilang mga investigasyon. Yes. Tama ka, Admar, no? Kasi in fact, going back muna sa Pinay ni Chua at saka ni Barbers, no? Meron po tayong kasabihan kasi sa legal technique is the best defense is offense. So, pailan na ng kaso, especially so that since they are allied to the government, they will easily get an indictment, no? Siyempre, isang part din yun ng technique nila para gipitin po yung nag-akusa sa kanila na hindi pa nakakapag-testify, no? So, having said that, yung kanilang paninindigan para magsalita po, I think this is more than, I think it's patriotism already. Because walang reason para sabihin natin hindi sila, gagawa sila ng kasunungalingan. What will they get from it if they are not telling the truth?
I think they are now concerned with themselves, their family, their future, and the future generations. So that is how I see it. No?